Nasa linya na ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino, na tumatayo rin ho bilang House Deputy Minority Leader dyan sa Kamara de Representantes. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po. Hi, good morning, Bombo Dennis and Bombo Jaira. Okay, unang-una, Representative Tino, ano ho yung malaman lamang namin, yung detalye, medyo nagka-create ho ito kasi ng ilang, kumbaga, marami yung nagulat, pero hindi na gaanong nagulat. Dun ho sa nilalaman ng umano'y records of communication na tinutukoy ninyo at kung paano nag-uugnay kay Pangulong Marcos yung umano'y communication na yon at dun sa tinatawag na kickback na umugong ho dyan sa lower house. Well, tama po yun. Nakakagulat talaga. Communications nga sa pagitan ni former Undersecretary Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mismo. So, binubuo nito yung kwento. Si Secretary Bernard, sinabi niya na nag-handle siya ng 52 billion pesos worth of insertions. Trabaho niya yun sa budget. Tapos mula rito ay nag-deliver ng 8 billion na kickback through USEC Trigid Bolivar sa Pastulo. Okay. Ito ho, ano ho talaga yung pinaka naging papel nitong si Undersecretary Adrian Bersamin dun sa sinasabing flood control kickback scheme at paano na-establish itong communication na ito, and asan ho yung kung meron tayong kopya nung mismong communication na paano ho ito na-discover, Representative Tino? Well, mula kay Yusek Bernardo, dinaan kay Yusek Olivar, tapos binigay kay Yusek Bersamin yung 8 billion na kickback. Tapos Yusek Bersamin ang nagre-report directly sa Pangulo sa pagtanggap nito, at saka essentially siya ang disbursing officer. Siya yung nagre-release ng pera para sa gastos. So kasama sa gastos ay yung pondo para sa election campaign nung nakaraang 2025 elections. So merong mga breakdown ng expenses para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo, para sa iba pang election-related expenses like TV ads, like para sa kanilang consultant for elections, isang foreign consultant ito, para sa isang entertainer na ginamit ng election campaign, among others. So, nare-report na ni Yusek Bersamin sa Pangulo at umuokay ang Pangulo. Kasama rin sa communications, ito after the elections na July 10, 2025, Adrian Bersamin reported na magkakaroon ng delivery ng 2 billion cash para sa dadalhin sa residence sa Forbes, sa Nara, at sinabi ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. Pag in-research itong June Baris, lalabas na long-time security, close-in security ng Pangulo yan. So, marami pa. Serye ito ng komunikasyon from March to January to July of 2025, sorry. Yun nga, nag-establish na direktang alam ng Pangulo ang nangyayaring corruption sa flood control at meron siyang direktang partisipasyon at pakinabang dito. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jaira? Okay. Representative, naisin po namin malaman kung paano nakakaapekto sa credibility ng impeachment complaint itong aligasyon na si President Marcos mismo yung nag-utos ng mga budget insertions, Representative. Yung impeachment
proceeding na nasimulan ay effectively patay na with the plenary vote. No? At ang kaya natin nilabas to dahil sinabi natin premature na pinatay ng mayorya yung impeachment proceeding doon pa lang sa stage ng determination of substance. Parang ang nangyari, kaya sinabing premature dahil parang nag-mini trial na at naghatol na wala raw ebidensya para sa mga aligasyon. Gayong hindi pa naman ito yung hearing proper. Wala pa nga presentation ng evidence. Hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na sumagot at mag-counter ang mga parties involved, meaning yung presidente at ang complainants. Pero may hatol na wala raw umanong substance or basis yung complaint. So kaya nilabas natin ito dahil sinasabi natin may ebidensya na ilalabas sana sa tamang panahon, ngunit hindi pinaabot doon. Kaya nga Representative, no, it wasn't able to proceed sa later stages for a deeper scrutiny, Representative. But do you believe na mayroong substantial and factual allegations dito sa impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? And again, kaya allegations ang tawag doon, no? Dahil yung state, meron bang sapat na allegations that will comprise betrayal of public trust, no? Isang impeachable ground. So tingin natin, sapat na sapat, hindi nagkukulang yung complaint sa ganon, at dapat nag-proceed further para yung sa actual presentation of evidence. Instead, nag-abogado na ang mga members of the majority at humatol pa nga na wala nang basis yan, pwede na nating patayin sa itong ito. And since it's already been dismissed, Representative, ano pa yun sa tingin nyo yung mga hakbang na maaari pang gawin ng oposisyon? Well, tayo naman, kaya tayo nag-file dahil nais natin malantad ang katotohanan at buong katotohanan dito sa flood control corruption scandal, no? At kung bakit nangyari ito sa ilalim ng sa unang 3 taon ng Marcos Jr. administration. Walang kapantay ito, no? Ang laganap at lawak at dami nung involved, at saka yung level nito ay umabot sa pinakataas, pinakatuktok. At yun ang gusto nating matumbok dito sa pag-file ng impeachment complaint. Sinasabi natin si Pangulong Marcos mismo, hindi totoong wala siyang alam, hindi totoong nalaman na lagyan itong SONA, panahon ng SONA, July 2025, kaya naglunsad siya ng anti-corruption campaign. In fact, direktang alam niya ito, direktang pinahintulutan niya, at siya mismo ay may direktang partisipasyon at pakinabang. So patuloy na kahit pa whether may impeachment katotohanan, hindi po may tatago yan. Eventually, lalabas ang lahat ng mga ebidensya, may impeachment proceeding man o wala. Eventually, kailangang managot ang lahat, including ang Pangulo mismo. Okay. Alright. Thank you so much, Representative Bombo Danis. Okay. May habol ko lamang po, Representative Tino, yung may nabanggit yata kayo tungkol sa health ng Pangulo. Ano ho ba ang obligasyon ng isang leader ng bansa in terms of his health condition pagka, may mga aligasyon na, yung malubha, yung karamdaman, though itinatanggi ni Undersecretary Claire Castro. Pero ano yung comprehensive, kumbaga, way na maipaliwanag sa publiko yung level ng kalusugan ng leader ng bansa, Representative Tino? Well, syempre, ang publiko, ang mamamayan ay may karapatan at ang Malacanang ay may obligasyon na maging tapat sa health condition ng Pangulo. So
So hindi ito usapin ng hindi ito private matter. Hindi pwedeng mag-invoke ng right to privacy dito. Dahil nga, syempre, bilang Pangulo, kailangang malaman ng publiko kung physically as well as mentally fit ba ang Pangulo para gampanan ang kanyang mga tungkulin. So, dapat nagbibigay ng timely and regular na updates ang Malacanang, lalo pa kung katulad nung nangyari some time ago ay na-confine o kinailangang ma-confine ng Pangulo. So dapat merong hindi itago, kung hindi dapat ay ipaliwanag kung ano ang kalagayan ng Pangulo. Lalo pa kung yun na nga, hindi ordinaryong sakit, hindi ito yung tipong sipon and so on and so forth na mawawala in a few days, but rather a more serious medical condition. With that, maraming salamat po, Representative Tino, sa pagtugon ng amin po mga katanungan ngayong maagang ito ng araw ho ng Huwebes. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang House Deputy Minority Leader at kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.